Sa likod ng kanyang ordinaryong anyo, isang malaking lihim ang itinatago ng isang dalagang nagngangalang Maya Reyes. Isang taon na ang nakalipas mula nang siya ay lihim na kunin ng Internal Affairs Service ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas upang maging kanilang mga mata at tainga sa lansangan. Simple lang ang kanyang tungkulin, magpanggap bilang isang karaniwang mamamayan, magmasid, at mangalap ng ebidensya laban sa mga tiwaling opisyal na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Kakaunti lamang ang nakakaalam nito, kabilang na ang kanyang mga kapitbahay sa inuupahang kwarto, na ang dalagang 25 taong gulang na madalas nilang makitang kaswal na nagmamaneho ng kanyang motor ay isa palang sanay na ahente ng intelihensya. Sadyang pinili ni Maya na mamuhay ng simple at hindi kapansin-pansin. Naninirahan siya sa isang maliit na paupahan sa isang siksikang lugar sa Pasay. Nagpapanggap siyang isang ordinaryong empleyado sa isang pribadong kumpanya. Kapag masyadong kapansin-pansin, mas magiging mahirap ang misyon, iyon ang kanyang prinsipyo. Tuwing umaga, umaalis siya sakay ng kanyang luma at medyo kalansingin na scooter, na para bang isa lamang siyang karaniwang manggagawa na araw-araw na sumasabak sa nakagawiang rutina. Ngunit sa loob ng kanyang bag, nakatago ang mga maliliit na kagamitan para idokumento ang bawat paglabag na kanyang matutuklasan. Isang maliit na kamera, isang voice recorder, at isang espesyal na telepono na direktang konektado sa kanilang punong himpilan. Ngayong araw, tulad ng dati, tinatahak niya ang mataong kalsada ng EDSA patungo sa sentro ng lungsod. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang kaba siyang naramdaman. Tila mayroong hindi tama sa maliit na palengke na kanyang dinaraanan. Mga sigawan, mga busina ng sasakyan na nag-uunahan. Dahan-dahan niyang itinabi ang kanyang motor sa gilid ng daan na para bang magpapahinga lamang sandali. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakamasid sa isang malaking pulis na walang habas na pinapalo ang gilid ng isang pampasaherong jeepney. Ang mukha nito ay namumula sa galit. Heto na naman tayo, bulong niya sa sarili. Ang kanyang daliri ay nagsimula ng kumilos, lihim na binubuksan ang recording API sa kanyang telepono. Alam niya ang panganib. Kapag siya'y nahuli, hindi lang ang misyon niya ang mabibigo, kundi pati ang kanyang buhay ay maaaring malagay sa alanganin. Ngunit si Maya ay hindi sanay na umatras. Kung hindi tayo ang kikilos, sino pa? Ang mga salitang iyon ng kanyang pinuno ay palaging umaalingaw sa kanyang isipan. Huminga siya ng malalim at naghanda. Ang araw na ito, sa tadhana man o pagkakataon, ay maaaring maging kanyang pinakamalaking pagsubok. Ang sikat ng araw ay tila naglalagablab sa aspalto, na nagpapainit at nagpapaalinsangan sa hangin sa sangandaan ng palengke. Ipinarada ni Maya ang kanyang motor sa gilid ng bangketa, nagkukunwaring inaayos ang kanyang helmet habang pinagmamasdan ang mga taong nagsisimula ng magkumpulan. Ang ingay ng mga busina ay naghahalo-halo. Ang mga naglalako sa kalye ay sumisigaw, inaalok ang kanilang mga paninda, at ang amoy ng pinaglumaang mantika ay humahalo sa amoy ng inihaw na karne. Ang lahat ng ito ay perpektong tagpuan upang itago ang kanyang tunay na layunin. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang pulis na kumpleto sa uniporme. Ang katawan nito'y matipuno, parang isang bodybuilder na nakaharang sa isang humintong jeepney. Nasaan ang mga papeles mo? Kung wala, magbayad ka ng multa ngayon din, sigaw niya sa trooper. Isang matandang lalaki na halatang takot na. Kumunot ang noo ni Maya. Hindi ito isang ordinaryong inspeksyon. Ang kilos ng pulis ay sobrang agresibo. Ang kamay nito ay paminsan-minsang tinatapik ang bulsa ng pantalo ng trooper na may malinaw na intensyon. Walang pag-aalinlangan, inilabas niya ang kanyang telepono, nagkukunwaring may tinetext habang lihim na ina-activate ang record mode. Mula sa likod ng kanyang salaming pang-araw, sinundan niya ang bawat galaw ng tiwaling opisyal. Ngunit bigla. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Ha? Isang magaspang na boses ang nanggaling sa hindi inaasahang direksyon. Isang nagtitinda ng prutas sa tabi niya ang nakatingin sa kanya nang may pagdududa. Nagulat si Maya ngunit mabilis na nakabawi. Tatawagan ko lang po sana ang kaibigan ko, kuya. Nakalimutan ko po ang wallet ko, sabi niya na may pilit ng ngiti. Agad siyang lumayo bago pa makatawag ng mas maraming atensyon. Medyo habol niya ang kanyang hininga nang muli niyang ituon ang pansin sa pulis. Ang opisyal ngayon ay mas lalong nagiging marahas, tinutulak ang isang nagprotestang motorcycle rider.
Kinagat ni Maya ang kanyang labi. Ito ay lampas na sa hangganan, ngunit kailangan niyang maging matalino. Ang direktang pakikialam ng walang matibay na ebidensya ay maglalagay lamang sa kanya sa gitna ng galit ng masa. Dahan-dahan. Sinimulan niyang planuhin ang kanyang susunod na hakbang, umaasang sapat na ang video sa kanyang telepono upang mahuli ang lalaking iyon. Ang gulo sa paligid ng jeepney ay lalong lumala. Ang trooper, isang lalaking nasa edad 50, ay patuloy na inilalabas ang kanyang manipis na pitaka gamit ang nanginginig na mga kamay. Ito na po lahat ng dala ko, sir, mahinang sabi niya habang inaabot ang ilang lukot na pera. Hinablot ng malaking pulis ang pera at nanlaki ang mga mata nang makita ang halaga. Ganito lang. Huwag mo akong lokohin, sigaw niya habang ibinabato pabalik ang pera sa trooper, na naging dahilan upang liparin ng hangin ang ilang piraso nito. Pinanood ni Maya ang lahat mula sa likod ng kanyang salamin, ang kanyang mga daliri ay kinakabahang tumatapik sa manibela ng motor. Ang eksenang ito ay hindi na simpleng pangingikil. Ito ay lantaran ng pagnanakaw sa katanghaliang tapat. Hindi niya namalayan, kinuha na naman niya ang kanyang telepono, inactivate ang video mode gamit ang hinlalaking nanlalamig sa pawis. Huwag kang padalos-dalos, Maya, bulong niya sa sarili habang inaayos ang anggulo ng kamera, upang malinaw na makuha ang mukha ng opisyal. Bigla, ang pulis ay humarap sa kanyang direksyon. Ang mukha nito ay namumula sa galit. Mabilis na yumuko si Maya, nagkunwaring tinitingnan ang sintas ng kanyang sapatos. Ngunit ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nahuli na ba siya? Ang tunog ng mga bota ay papalapit at huminto mismo sa harap ng isang nagtitinda ng medyas. Kanina ka pa nakatingin sa akin, ha? May problema ba? Sigaw ng pulis sa matandang tindero na agad umiling sa takot. Nakahinga ng maluwag si Maya. Ngunit sandali lamang iyon, dahil nang iangat niya ang kanyang tingin, ang pulis ay muling humarap at nagsimulang lumapit sa isa pang jeepney. Sa pagkakataong ito, mas magaspang ang kanyang pananakot. Kung ayaw mong humaba ang usapan, ilabas mo na ang pera ngayon, banta niya habang tinatapik-tapik ang kanyang batuta sa palad. Ang sitwasyon ay lalong nawawalan ng kontrol at alam ni Maya na kailangan na niyang kumilos bago pa may isa na namang biktima ang matakot. Dahan-dahan, nagsimula siyang lumapit, ang telepono sa kanyang kamay ay handang i-record ang bawat detalye ng pangyayari. Maingat na inayos ni Maya ang posisyon ng kanyang telepono, tinitiyak na ang lente ng kamera ay malinaw na nakukuha ang bawat galaw ng pulis. Ang kanyang nanginginig at pinagpapawisang kamay ay dahan-dahang pinindot ang record button. Ngunit bigla, isang madilim na anino ang tumakip sa screen ng kanyang telepono. Anong ginagawa mo, ha? Ang malakas na boses na iyon ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Sa isang iglap, itinago ni Maya ang kanyang telepono sa ilalim ng kanyang jacket. Ngunit huli na ang lahat. Hinawakan ng malaking pulis ang kanyang braso na parang bakal. Ilabas mo yung cellphone mo, sigaw nito, ang hininga ay amoy sigarilyo. Sinubukan ni Maya na kumawala. Tatawag lang po ako, sir. Ngunit naputol ang kanyang salita nang itulak siya ng pulis ng malakas hanggang sa siya ay muntik ng matumba. Walang awa, inagaw ng pulis ang telepono mula sa kanyang kamay. Nang makita nito ang screen na nagre-record pa rin, ang mukha niya ay lalong namula. Lintik kang espiya ka, sigaw niya bago dumapo ang kanyang malaking kamay sa pisngi ni Maya sa isang malakas na sampal. Ang tunog ng sampal ay bumasag sa ingay ng palengke na nagpahinto sa ilang mamimili. Ang hapdi ay kumalat sa kanyang pisngi. Ngunit mas masakit ang kahihiyan sa harap ng publiko. Ang dugo sa kanyang bibig ay mailasang alat habang pinupunasan niya ang bahagyang pumutok na labi. Wala kayong karapatang gawin ito, bulong niya ng may pait habang sinusubukang tumayo. Ngunit itinaas na ng pulis ang kanyang batuta, ang mga matay puno ng pagbabanta. Sa paligid niya, ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ngunit walang sinumang nangahas na lumapit. Naramdaman ni Maya ang pagdaloy ng dugo sa gilid ng kanyang labi. Ang mapait na lasa ng bakal ay pumuno sa kanyang bibig. Ang kanyang mga kamay ay kusang kumuyom. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Bawat hibla ng kalamnan sa kanyang katawan ay sumisigaw na lumaban, na suklian ang sampal ng 10 beses. Ngunit ang masinsinang pagsasanay sa loob ng maraming linggo ay umalingaw sa kanyang isipan.
Kontrolin ang emosyon, mas mahalaga ang ebidensya kaysa sa paghihiganti. Habang hinihingal, dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ang dugo gamit ang likod ng kanyang kamay. Alam niyo po ba na gumagawa kayo ng malubhang paglabag? Ang kanyang boses ay mababa ngunit matalim na parang kutsilyo. Umisi ang pulis ng may pang-aasar. Aba, babae ka lang, berde ka pa para turuan ako. Muli niyang itinaas ang kanyang kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umatras si Maya. Ang kanyang mga mata, kahit may bahid ng luha, ay nagpakita ng katatagan na nagpaalinlangan sa pulis ng sandali. Sa paligid nila, ang mga tao ay nagsimulang magsiksikan. Ang ilan ay nagsimula ng mag-record gamit ang kanilang mga telepono. Ang iba ay nagbubulungan na puno ng galit. Matagal na yang ganyan, laging abusado, bulong ng isang nagtitinda ng gulay. Narinig iyon ni Maya na pagtantong hindi ito ang unang beses na gumawa ng kalokohan ang opisyal na ito. Ang kanyang dibdib ay kumakabog ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi sa galit na pinipigilan. May pamilya po ba kayo? Mga anak, biglang tanong ni Maya sa isang boses na biglang lumambot. Nagulat ang pulis, kumunot ang noo. Anong pakialam mo, ungol niya? Huminga ng malalim si Maya. Gusto ko lang po sanang isipin ninyo, paano kung isang araw, sila naman ang tratuhin ng ganito ng isang taong dapat sana inagpoprotekta sa kanila. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa mainit na hangin na nagpatahimik sa mga tao ng sandali. Ngunit sa halip na matauhan, ang mukha ng pulis ay lalo pang namula sa sumasabog na galit. Umungol ang pulis. Ang kanyang mukha ay namula na parang isang takure na malapit ng sumabog. Akala mo matuturuan mo ako, sigaw niya habang humahakbang palapit. Ang kanang kamay niya ay kinuha ang batutang nakasabit sa kanyang sinturon. Umatras si Maya ng isang hakbang. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumingin sa paligid, naghahanap ng kahit anong bagay na maaaring gamitin upang pantayan ang hindi balanseng lakas sa pagitan nila. Ang kanyang tingin ay napadpad sa isang maruming plastik na timba na puno ng pinaghugasan ng gulay. Ang tubig ay malabo at kulay kape na may mga tira-tirang lupa at tuyong dahon. Walang pag-aalinlangan, sinunggaban niya ang timba. Huwag na po kayong lumapit, babala niya. Ngunit ang pulis ay tumawa lamang ng may pang-aasar habang patuloy na lumalapit, ang batuta ngayon ay nasa kanyang kamay. Sa isang mabilis na kilos, iwinasiwas ni Maya ang timba. Ang maruming tubig ay sumaboy ng malakas, tumama sa mukha at uniporme ng pulis. Isang malakas na ihala ang narinig mula sa mga nanonood. Baliw kang babae ka, sigaw ng opisyal habang iniluluwa ang maruming tubig na pumasok sa kanyang bibig. Ang kanyang mga kamay ay kinukusot ang mga matang mahapdi. Ang malansang amoy ng maruming tubig ay kumalat sa hangin. Ang pulis ay napaurong. Ang kanyang uniporme na dating puti ay may mansa na ngayon ng kulay kape. Ang kanyang namumulang mukha ay mas lalong kitang-kita sa ilalim ng dumi. Pinigilan ni Maya ang pagduduwal, ngunit hindi siya nagsisisi. Iyan ang kahihinatnan ng ginawa ninyo, bulong niya habang dahan-dahang inilalapag ang walang lamang timba, handa nang harapin ang anumang reaksyon na tiyak na darating. Ang hangin sa paligid ng palengke ay biglang naging tensyonado, parang isang alambre na hinihila hanggang sa maputol. Ang pulis na basang-basa ay umungol na parang isang sugatang hayop. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa batuta. Magsisisi kang ipinanganak ka sa mundong ito, sigaw niya habang iwinawasiwas ang batuta patungo kay Maya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umatras si Maya. Gamit ang isang sanay na kilos, sinalag niya ang atake gamit ang kanyang braso na protektado ng kanyang leather jacket. Ang sakit ay tumusok, ngunit hindi ito maikukumpara sa galit na kumukulo na ngayon sa kanyang dugo. Tama na, sigaw niya sa isang boses na biglang nagbago, malinaw, may otoridad, at puno ng kapangyarihan. Sa isang mabilis na kilos, kinuha niya mula sa loob ng kanyang jacket ang isang kumikinang na plaka. Special Agent, Internal Affairs Service ng Pambansang Pulisya, ang kanyang boses ay umalinggao sa biglaang katahimikan na bumalot sa palengke. Ang plaka ay kumislak sa ilalim ng sikat ng araw, isang simbolo ng hustisyang hindi matatawaran. Sa ngalan ng batas, arestado ka. Ang mukha ng pulis ay biglang namutla. Ang kanyang bibig ay bumuka na parang isang isdang nasa lupa. Ang kanyang batuta ay bumagsak sa semento na may malakas na kalabog.
Hindi. Hindi maaari, bulong niya. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig nang makita ang ilang mga tao na ngayon ay lumalapit na may ekspresyon ng paghihiganti. Huminga ng malalim si Maya, nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na ngayon ay nasa kanyang mga balikat. Pakisuko ang iyong plaka at armas, malamig niyang sabi. Ang palengke na kanina ay maingay sa sigawan at tawaran ay biglang napuno ng nakabibinging katahimikan. Ang mga tindero ay huminto sa pag-aalok. Ang mga motorista ay pinatay ang makina ng kanilang mga sasakyan. Pati ang mga batang kanina ay nagtatakbuhan ay napahinto. Lahat ng mata ay nakatuon sa eksena sa kanilang harapan. Ang kumikinang na plaka sa kamay ni Maya ay tila naglalabas ng enerhiya na nagpatigil sa oras. Isang matandang nagtitinda ng kakanin ang dahan-dahang itinaas ang kamay sa kanyang nakabukang bibig. Sus Mariosep, may anghel palang nagpapanggap sa gitna natin, mahina niyang bulong sa katabing pwesto. Ang bulong na iyon ay mabilis na kumalat na parang apoy, mula sa isang tenga patungo sa isa pa. Ang mga tao na kanina ay takot ay nagsimula ng maglakas loob na lumapit, bumubuo ng isang maluwag na bilog sa paligid ni Maya at ng pulis na ngayon ay putlang-putla na. Mula sa isang sulok ng palengke, isang binata ang itinaas ang kanyang cellphone. Ni-record ko po kanina, ma'am. Lahat ng ginawa niya, nandito, sigaw niya ng may sigla. Ilang mga tao pa ang sumunod, inilabas ang kanilang mga telepono bilang suporta. Ang tunog ng mga camera shutter at maliliit na flash ay umalinggaw habang ang pulis ay tila lalong lumiliit sa gitna ng mga tao. Naramdaman ni Maya ang pagbabago ng enerhiya sa kanyang paligid. Ang takot ng mga mamamayan ay naging kolektibong katapangan. Handa po kaming maging saksi, sigaw ng isang lalaki na kanina'y biktima ng pangingikil. Dahan-dahang tumango si Maya. Ang kanyang mga mata ay nagluha, na pagtatanto ang tunay na kahulugan ng kanyang tungkulin. Hindi lamang ito tungkol sa paghuli sa mga lumalabag sa batas, kundi sa pagbabalik ng lakas ng loob sa mga matagal ng inaapi. Salamat po, maikli niyang sabi, ang kanyang boses ay paos dahil sa emosyon. Wala pang 10 minuto mula nang magpadala si Maya ng emergency code, nagsimula nang marinig ang tunog ng mga sirena. Ang ingay na iyon ay bumasag sa tensyon sa palengke, at ang mga tao ay dahan-dahang nagbigay daan. 2 itim na patrol car na may kumikislap na pulang linya ang huminto mismo sa lugar ng krimen, sinundan ng isang van na may logo ng Internal Affairs Service. Ang pinto ng unang sasakyan ay bumukas at isang lalaking nakasalamin na may kumpletong uniforme ang lumabas ng may matatag na hakbang. Situation report, Agent Reyes, maikli niyang tanong habang tinitingnan ang pulis na ngayon ay nakaupong walang lakas sa bangketa. Nagbigay si Maya ng mabilis na ulat habang ipinapakita ang video sa kanyang telepono. Nandito po lahat, kasama na ang testimonya ng mga tao. Paliwanag niya sa isang propesyonal na boses na kabaligtaran ng kanyang magulong itsura. 2 opisyal ang agad na kumuha sa tiwaling pulis. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa amin, ikaw ay aming inaaresto sa salang pangingikil, ananakit, at pag-abuso sa tungkulin, sabi ng isa sa mga opisyal habang pinupusasan ang nanginginig na mga kamay. Hindi na lumaban ang opisyal. Ang kanyang ulo ay nakayuko habang dinadala sa patrol car. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagsisisi na huli na. Samantala, nilapitan ng hepe ng dibisyon si Maya na may ekspresyong mahirap basahin. Magandang trabaho, bulong niya habang tinitingnan ang sugat sa labi ni Maya. Pero sa susunod, hintayin mo ang backup bago ka sumuong sa ganitong panganib. Mumiti si Maya ng mapait, alam kung gaano siya kalapit sa kapahamakan kanina. Nangangako po akong magiging mas maingat, sir. Pero minsan po, hindi makapaghintay ang hustisya, sagot niya habang tinitingnan ang mga taong nagkukumpulan pa rin. Ang kanilang mga mukha ngayon ay nagpapakita na ng pag-asa. Sa harap ng lahat ng mga pulis na bigla ang tinipon, ang hepe ng pulisya ay tumayo ng may tuwid na balikat at matigas na mukha. Ito ay isang kahihiyan sa ating lahat. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa tahimik na himnasyo. Ang tiwaling pulis na gumawa ng kalokohan kanina ay nakatayo ngayon sa harap ng entablado. Ang kanyang uniforme ay tinanggal na. Isang luma at maruming sando na lamang ang suot niya habang nanginginig. Mabilis at walang kompromiso ang naging proseso ng paglilitis. Ang video mula kay Maya at ang testimonya ng 12 ng mga tagapalengke ay hindi nagbigay sa kanya ng pagkakataong makalusot.
Sa pamamagitan nito, ikaw ay napatunayang nagkasala at tinatanggal sa serbisyo ng walang karangalan mula sa institusyon ng kapulisan, pinal na sabi ng hukom. Ang pagpukpok ng martilyo ng hukom ay tila isang matatag na tuldok, sinabayan ng mga buntong hininga ng ginhawa mula sa mga dumalo. Si Maya, na naroon bilang pangunahing saksi, ay pinanood kung paano napaurong ang dating pulis habang inaakay ng mga gwardiya. Ang kanyang namumulang mga mata ay tila may hinahanap sa gitna ng mga tao, marahil pagsisisi, marahil kapatawaran. Sana maging aral ito, bulong ni Maya sa kasamahan niyang nakatayo sa tabi niya. Pagkatapos ay tiningnan ng hepe ng pulisya ng matalim ang lahat ng kanyang mga tauhan. Simula ngayon, ang internal na pagbabantay ay hihigpitan ng 3 beses, sabi niya sa isang tonong hindi matututulan. Sa mamamayan, nangangako kaming lilinisin ang aming hanay mula sa mga tiwaling opisyal na tulad nito. Sa labas ng gusali, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa hatol. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagsimulang maniwala ang mga tao na posible talaga ang pagbabago. Ang umaga pagkatapos ng hatol ay may ibang pakiramdam sa Pasay. Ang hangin, na dati puno ng tsismis, ngayon ay puno ng mga usapan ng ginhawa. Dahan-dahang sinimulan ni Maya na bumuo ng bagong buhay, kahit pa mananatili siya sa kanyang misyon. Bumalik siya sa palengke, hindi bilang ahente, kundi bilang isang ordinaryong mamimili. Ang unang ngiti na ibinigay niya sa isang tindera ay nakaantig sa maraming puso. Nakita nila na ang mga sugat sa pisikal at emosyonal ay maaaring maghilom kung pipiliin ng puso na bumangon. Minsan, naglalakad si Maya sa gilid ng palengke kung saan halos mawala ang kanyang buhay. Tatayo siya malapit sa lugar kung saan siya sinaktan. Doon, tahimik siyang magdarasal, pinapatawad na kita, hindi para sa iyo, kundi para sa sarili ko. Ayokong mabuhay na may puot. Habang lumilipas ang mga araw, bumalik ang kapayapaan sa lugar. Ngunit ang kwento ni Maya ay nanatiling isang aral na ipinapasa-pasa. Narinig ito ng mga bata bilang isang nakakatakot na kwento. Itinuring ito ng mga matatanda bilang isang babala. At inalala ito ng mga nakatatanda bilang patunay na ang kasakiman ay maaaring gawing mas malupit ang isang tao kaysa sa anumang hayop. Si Maya mismo ay hindi na muling lumingon sa nakaraan ng mailuha. Alam niyang puno ng peklat ang kanyang buhay, ngunit alam din niyang binigyan siya ng pagkakataong maging mas matatag. Ang kalangitan sa dapit hapon sa lungsod ay kulay pula, na para bang sumasaksi sa mahabang paglalakbay ng isang babaeng minsan ay inapi, ngunit ngayon ay nakatayo bilang